Sa videong ito, pag-uusapan natin ang ilang mga sikat na artistang umano'y mayroong masamang ugali sa set, sa taping at sa trabaho. Pero bago yan, kung bago pa kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na at i-hit na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Pero paalala lamang po, lahat ng impormasyon sa video na ito ay mula sa mga kilalang mga pahayagan sa Pilipinas. Ang buhay ng showbiz ay sadyang maintriga. Kung kayo ay sensitibo sa ganitong mga topiko, ay mas mainam na huwag na lamang po itong panoorin. Coco Martin. Napabalita noon na dalawang direktor ang umalis sa longest running serye ng ABS-CBN na FPJs ang Probinsyano nang dahil umano kay Coco Martin. Hindi kasi umano magkasundo ni Coco si Direk Toto Natividad at Direk Val Iglesias dahil palagi daw kumukontra ang aktor sa mga fight scenes. At kung hindi umano nito nagugustuhan ang mga nangyayari sa set, ay bigla lang daw umano itong umalis sa taping. Bukod dito, ay pinagmumulta niya ng 10,000 pesos ang mga kasamahan sa shooting kapag sila ay may nagawang violation. Napabalita pa noon na binuhusan ni Coco Martin ng tubig ang mga staff ng Ang Probinsyano at nanakit pa umano. Sa kabinigyan lamang umano ng pera ang mga taong nasasaktan nito. Pinabulaan na naman ng kampo ng aktor ang mga akusasyong ito at sinasabing mga paninira lamang ang mga istoryang ito. Maricel Soriano, ang batikang aktres at binansagang Diamond Star ay original cast na gaganap bilang ina ni Gerald Anderson sa teleseryeng Bukas na Lang Kita Mamahalin. Ngunit unang araw pa lang ng kanilang taping sa serye ay hindi na nito makontrol ang kanyang galit nang mayroon na kalimutang linya si Gerald Anderson. Nagsisigaw ang Diamond Star sa set kaya sobrang napahiya dito si Gerald. Matapos nito ay nag-walkout si Maricel at pinanindigan ng ABS-CBN na pinakita ni Gerald ang kanyang pagiging professional. Sabi pa ng ilan na mas mabuting sumailalim si Maricel Soriano sa anger management session dahil palagi na lang issue sa kanya ang pagiging magalitin. Una nang na-issue si Maricel ng pambubugbog ng kanyang mga kasambahay noon. Pwede ninyong panoorin ang part 1 at part 2 sa video na nakalagay po sa ating description sa mga artistang ng maltrato ng mga kasambahay. Marian Rivera. Ayon sa article na pinost ng Inquirer noong 2017, inireklamo daw ang misis ni Dingdong Dantes na si Marian Rivera na mga trabahador ng GMA7. Inilahad sa article na ito ang di umano'y pagpapack up ni Marian sa taping ng pinagbibidahan itong teleserye sa Kapuso Network na Supermom kapag wala ito sa mood. Kinastigo naman ni Dingdong Dantes ang ulat na ito ng Inquirer na isinulat ng kolumnistang si Carrasco. Bago pa man ang open letter ni Dingdong, nauna nang ipinagtanggol si Marian na mga kasamahan niya sa Supermom. Kabilang dito sina Cher Valdez, Matthias Rhodes, Andrew Gan at Sheena Halili. Si Marian naman ay nananatiling tahimik tungkol sa aligasyong ito. Erich Gonzalez. Ayon sa article ng Philstar, sumusobra na daw ang pagiging diva ni Erich Gonzalez at ito di umano ang rason kaya walang nalungkot nang mag-resign siya sa Love Thy Woman noong 2019 na pinagbibidahan sana nina Kim Chiu at Sian Lim. Ayon sa ulat, umpisa pa lang di umano ng taping nila ay nagmamaldita na si Erich sa script. Sa takbo raw kasi ng story ng teleserye, magiging first wife siya ni Sian Lim pero makukoma siya. Pero magising din naman daw siya in the long run at doon mag-uumpisa ang conflict nila ni Kim, naggaganap na kapatid ni Erich sa ama. Papalitan daw ni Erich ang flow ng story sa script na ikinaimbyar na ng writer ng serye. Kaya nagdialogue di umano ang writer na artista lang siya at hindi writer. Nasa 10 taping days na raw ang Love Thy Woman kaya malaking halaga raw talaga ang natapong pera dito. Dahil dyan ay pinalitan siya ni Yam Concepcion. At tuwing may taping, pinaghihintay nito ang mga veteran star na kasama nila. Kung ang call time ay alas 7 ng umaga, dumating raw ito ng alas 9:30. Umabot pa raw sa point na pangit na ang mga eksena dahil nga parang masama na sa loob nito ang kanyang ginagawa. Ayon pa sa ulat, minsan pa raw ay nagdialog ito ng "Hi, salamat, I've prayed for this" nang umulan sa taping. Minsan naman di umano ay binigyan siya ng warning sa hindi pagsipot niya sa taping at pagbabayarin siya. Natakot daw yata kaya dumating ito. Bukod dito, gusto raw niya na solo siya sa tent kung saan kasama niya doon sa tent sina Sunshine Cruz, Shasha Padilla, Yula Valdez at Terso Cruz. Sian Lim. Trending si Sian Lim noong 2015 matapos ang issue ng di umano'y hindi magandang inasal niya sa Chief of Staff ni Albay Governor Joey Salceda. Ito ay matapos pumunta ang aktor sa Bicol para sa isang show noong February 19, 2015. Tinanggihan naman ni Sian ang ibinigay na t-shirt at coffee table book na inalok ng abogado na si Caroline Cruz nang dumating ang aktor sa Albay para sa Fiesta Chinoy 2015.
Naging kontrobersyal din ang umano'y binitawang salita ni Sian na I am not here to promote Albay bilang tugon sa mga alok ni Attorney Cruz. Sunod-sunod naman ang mga naging Facebook post noon ni dating Governor Joey Salceda hinggil sa isyu bilang pagkondena sa di umano'y inasal ni Sian. Kalaunan humingi ng sorry si Sian sa mga taga-Albay pero tinanggihan ng nooy gobernador ng Albay na si Salceda ang paghingi ng tawad ng aktor. Sabi pa ng gobernador na sayang lang ang binigay na 350,000 pesos sa talent fee na kanilang binayad sa aktor dahil nadismaya ang mga taga-Albay. Maliban dito ay labis din ang galit ni Jobert Sukaldito kay Sian dahil sa pagiging arugante nito at pangbabastos nang imbitahan ito sa isang interview sa radyo. Issue rin kay Sian ang pagiging unprofessional nitong pagtrato sa ka-look-alike ni Kim Chiu. Maraming salamat. Sino to? Okay lang. Anong ginagawa niya dito ni Bea Benene? Labis na nabash dito ang aktor na kalaunan ay nagsorry pero hindi ito pinalagpas ng netizens at sinabing damage is already done. Ano bang reaksyon ninyo dito? Para mapanood ang iba pa mga kaugnay na video tulad na lamang ng mga artistang nagmalupit sa kanilang mga kasambahay, artistang masama ang ugali sa likod ng kamera at marami pang iba, tingnan sa ating description. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa ating channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para sa susunod nating upload ay agad kayong ma-notify. Maraming salamat po.